Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang focus ay ang pag-aaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, napansin ko na marami sa ating mga simpleng gawi sa pagkain ang may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ngayon, pag-usapan natin ang isang prutas na paborito ng halos lahat ng Pilipino, ang saging. Naranasan nyo na po ba na kumuha ng saging balatan ito at isipin, napakalusog nito? Tutal saging lang naman. Yan, ano ba ang maaaring maging mali? Baka magulat po kayo sa matutuklasan ninyo. Ang maliit na sikreto ay ito: ang paraan ng iyong pagkain ng saging ay maaaring hindi pala nakabubuti sa iyong kalusugan. Totoo po, kahit isang bagay na kasing simple ng saging ay maaaring negatibong nakakaapekto sa inyong blood sugar, enerhiya o panunaw, lalo na habang tayo ay tumatanda. Pero huwag po kayong mabahala. Ang layunin ng ating talakayan ngayon ay hindi para takutin kayo. Narito ako para tumulong. Sabihin nating kayo ay nasa edad 50 pa, 60 o higit pa at inaalala ninyo ang pagpapanatili ng aktibong pamumuhay, pagkain ng masustansyang dieta at pag-iwas sa mga tila hindi pansing panganib sa kalusugan. Kung ganoon, ibubunyag natin ang ilang hindi gaanong kilalang katotohanan tungkol sa saging na hindi man lang naiisip ng karamihan sa mga tao, kahit pa ng mga malulusog. Bakit ang pagkain ng saging sa maling oras ng araw ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar? Aling uri ng saging ang maaaring masyadong mahirap para sa inyong sistema ng panunaw? At higit sa lahat, ano ang isang pagkakamali sa pag-iimbak na halos lahat ay ginagawa na nag-aalis ng mahahalagang sustansya mula sa saging? Sa ating pag-uusap, matututunan din ninyo ang mga madali at praktikal na paraan upang gawing lihim na panggatong ng inyong utak ang saging, tahimik na kakampi ng inyong puso at pinakamatalik na kaibigan ng inyong tiyan. Dahil ito po ang katotohanan, kapag ginamit ng tama ang saging ay maaaring maging isa sa mga pinakamasustansyang pagkain sa inyong kusina. Ang video na ito ay para sa inyo kung sakaling nakaramdam na kayo ng pagka-bloated o kabag pagkatapos kumain ng saging. Kung hindi kayo sigurado kung ligtas ba ito para sa mga may diabetes, o kung gusto nyo lang malaman kung paano ito isasama ng tama sa inyong pang-araw-araw na gawain, manatili po kayo dahil baka magbago ang tingin ninyo sa pangkaraniwang prutas na ito. Handa na po ba kayong matutunan kung ano ang mga bagay na hindi ninyo napapansin noon pa man? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang katotohanan. Bago po tayo magsimula sa mga makabuluhang detalye, mayroon lang po akong isang munting hiling. Pakiusap po mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kayong anumang tanong tungkol sa saging o kahit na mayroon kayong paboritong putahe o tip na nais ibahagi. Ang inyong karanasan ay mahalaga sa ating komunidad. Handa na ba kayong malaman ang mga hindi nasasabing katotohanan tungkol sa saging? Simulan na po natin. Unang pagkakamali, ang patibong ng kahinugan. Aling saging ang perpekto para sa mga senior? Pag-usapan po natin ang isang bagay na hindi gaanong binibigyan ng pansin ng karamihan, ang antas ng pagkahinog ng inyong saging. Mukha itong maliit na bagay, pero maniwala po kayo, mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ninyo.
lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Nakikita nyo, habang nahihinog ang saging, dumadaan ito sa isang fundamental na pagbabago. Ang mga saging na berde pa o manibalang ay mayaman sa tinatawag na resistant starch. Ito ay isang uri ng carbohydrate na mahirap tunawin ng ating katawan. Para sa ilang tao, lalo na kung ang kanilang panunaw ay hindi na kasing tikas tulad ng dati, ito ay maaaring magdulot ng gas, paglaki ng tiyan o bloating o kahit na mabagal na pagdumi. Pakiramdam ninyo ay hindi natunawan. Sa kabilang dako naman ang saging na sobrang hinog, iyon pong may maraming itim na batik-batik o halos itim na. Ang balat ay may mas mataas na natural na asukal. Oo, mas matamis ito, ngunit maaari rin itong magdulot ng mabilis at matinding pagtaas ng antas ng asukal sa dugo o blood sugar. Ito ay isang bagay na dapat iwasan ng mga taong may diabetes, pre-diabetes, o kahit sino na nakararanas ng biglaang pagbaba ng enerhiya o energy dumps sa kalagitnaan ng araw. Kaya ano po ang tamang-tamang timpla o sweet spot? Ang gusto ninyong piliin ay isang saging na kulay ginto na may ilang maliliit na batik-batik na kulay kape. Sa yugtong ito, ang mga starch sa saging ay nagsimula ng mag-breakdown, kaya mas madali na itong tunawin. Ngunit hindi pa ito umabot sa punto na ito'y isang bomba ng asukal. Ito ay masarap, magaan sa tiyan at puno pa rin ng mga bitamina, fiber at potassium na kailangan ng inyong katawan. Magbibigay po ako ng isang mabilis na halimbawa. Ang kapitbahay kong si Aling Linda na nasa huling bahagi na ng kanyang 60s ay naniniwala na mas masustansya ang mga berdeng saging. Kaya iyon ang kinakain niya tuwing umaga. Ngunit pagkatapos ng almusal, lagi siyang nakakaramdam ng hindi maganda sa tiyan at parang laging busog sa hangin. Nang subukan niyang baguhin ang kanyang gawi at kumain ng saging na medyo mas hinog na at sinamahan pa niya ng isang kutsaritang almond butter, malaki ang naging pagbabago. Gumanda ang kanyang panunaw at mas naging masaya na siya sa kanyang almusal. Ang maliliit na bagay ay may malaking epekto. Sa susunod na kukuha kayo ng saging, tingnan ninyo ang kulay nito. Baka mas marami pa kayong matutunan mula rito kaysa sa inaakala ninyo. Sunod, tatalakayin natin ang isang bagay na baka ikagulat ninyo, bakit kahit hindi mo kinakain ang balat ng saging, ang paghuhugas nito ay maaaring makabuti pa rin sa iyong kalusugan. Halina't alamin natin kung bakit ito mas mahalaga kaysa sa ating iniisip. Ikalawang pagkakamali, ang hindi paghuhugas ng balat ng saging. Simulan po natin ang isang paksa na sa una ay maaaring parang kalabisan ang paglilinis ng inyong saging. Tutal, hindi naman natin kinakain ang balat, kaya bakit pa natin ito huhugasan? Ito po ang problema. Kahit hindi ninyo kinakain ang balat, ang inyong mga kamay ang humahawak dito. At ang mga kamay na iyon ay napupunta sa inyong bibig. Habang binabalatan ninyo ang saging, ang mga kamay na iyon ay humahawak din sa mismong prutas na inyong kakainin. Mula sa taniman hanggang sa palengke, ang mga balat ng saging ay maaaring magdala ng iba't ibang bagay, mga mikrobyo, dumi, at maging mga natirang bakas ng pestisidyo. At habang binabalatan natin ang saging, ang mga duming iyon ay madaling malipat sa prutas o manatili sa ating mga daliri habang tayo ay kumakain.
Isipin ninyo kailan kayo huling naghugas ng saging bago balatan. Huwag po kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Karamihan sa mga tao ay hindi ito ginagawa. Ngunit ayon sa Environmental Working Group, isang simpleng paghuhugas sa ilalim ng umaagos na tubig at isang mabilis na pagpapatuyo gamit ang paper towel ay maaaring mag-alis ng hanggang 80% hanggang 90% ng mga residue ng pestisidyo. At narito kung bakit dapat bigyan ng pansin ito ng mga nakatatanda. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating immune system ay may tendensyang humina ng kaunti. Ibig sabihin nito, ang ating katawan ay maaaring mas mahina laban sa mga substance o mikrobyo na hindi sana magkakaroon ng malaking epekto sa atin noong tayo ay mas bata pa. Isang magandang halimbawa, si Mang Gary, isang 72 taong gulang na masipag pa ring nagtatanim sa kanyang bakuran araw-araw. Ang kanyang paboritong merienda pagkatapos magtrabaho sa hardin ay saging. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas matapos siyang makapanood ng isang video tungkol sa kalusugan, sinimulan niyang hugasan ang kanyang saging. Ngayon hindi na siya kakain ng saging nang hindi ito hinuhugasan. Sabi niya sa akin, simpleng ugali lang naman pero may katuturan. Mula ngayon, bigyan ninyo ng mabilis na ligo ang inyong mga saging. 5 segundo lang ang kailangan pero maaaring makaiwas ito sa malaking abala para sa inyong tiyan. At kung tiyan din lang ang pag-uusapan, talakayin natin ang isang bagay na kasing gulat nito. Masama ba talagang kumain ng saging kapag walang laman ang inyong tiyan? Susunod alamin natin. 3 pagkakamali, pagkain ng saging na walang kasabay sa umaga. Ang saging ay mabilis, madali, at madalas na tila perpektong almusal na grab and go. Ngunit naranasan nyo na ba na kumain ng isa sa umaga at pagkatapos ay nakaramdam ng kaunting kaba o kakaibang pagkapagod kalaunan? Kung oo ang sagot ninyo, hindi po ninyo iyon guni-guni. Ang saging ay natural na may mataas na nilalaman ng asukal, sucrose, fructose at glucose na nagbibigay ng mabilis na energy boost. Mukhang maganda pakinggan, di po ba? Ngunit kapag kinain ito nang walang laman ang tiyan, may potensyal itong magpataas ng blood sugar ng mabilis at pagkatapos ay mabilis din itong bababa. Ang roller coaster na ito ay dapat iwasan ng mga senior na sumusubok na mapanatili ang pare-parehong antas ng enerhiya sa buong araw o ng mga taong namamahala sa kanilang blood sugar. Ang epekto nito ay maaaring pagkahilo, pagiging iritable o kahit na pagtaas ng gutom pagkatapos lamang ng ilang sandali. Pero huwag po kayong magpanik, ang saging ay hindi ang kalaban. Nasa paraan lang po ng pagtatambal natin ito. Sa halip na kainin ang saging ng mag-isa, subukang kainin ito kasama ng isang protina o healthy fat. Pinababagal nito ang pagsipsip ng mga asukal na nagpapatagal sa katatagan ng inyong enerhiya. Narito ang isang simpleng halimbawa. Subukan ang isang saging na may isang kutsarang peanut butter o isang dakok ng walnuts. Mas maganda pa hiwain ito at ihalo sa isang mangkok ng Greek yogurt oats at isang kurot ng cinnamon. Ito'y masarap, nakakabusog, at higit na mas magaan sa inyong tiyan. Si Tita Helen mula sa Laguna, isa sa ating mga taga-subaybay, ay nagbahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Sabi niya, dati, akala ko ang pagiging antukin ko sa kalagitnaan ng umaga
ay dahil lang sa pagtanda. Pero nang sinimulan kong kainin ang aking saging na may kasamang almonds at plain yogurt, malaki ang ipinagbago. Mas alerto ako at mas matagal akong busog. Kaya sa susunod na aabutin ninyo ang saging na iyon sa umaga, bigyan ninyo ito ng kaibigan. Magpapasalamat ang inyong katawan. Matapos nating pag-usapan kung kailan at paano kakainin ang saging, tingnan naman natin kung paano ito itatago. Totoo po ang paraan ng pag-iimbak ay maaaring magbago sa nutrisyon at lasa ng saging. Susunod, pag-usapan natin ito. Ika-4 na pagkakamali. Ang tama at maling paraan ng pag-iimbak ng saging sa bahay. Lahat tayo ay gustong tumagal ang ating mga saging at mapanatili ang masarap na lasa nito. Ngunit alam niyo po ba na ang lugar kung saan ninyo ito iniimbak ay maaaring magkaroon ng malaking epekto? Tama po yan. Nakalulungkot, isa sa mga pinakasikat na lugar kung saan itinatago ng mga tao ang kanilang saging ay sa loob ng refrigerator. Ngunit ito po ang problema, ang saging ay isang prutas na tropical. Hindi nila gusto ang lamig. Ang malamig na temperatura ay nagpapabagal sa mga enzyme na tumutulong sa natural na paghinog ng saging. Dahil dito, kapag ang isang saging na manibalang pa o kahit nakararating lang sa tamang hinog ay inilagay sa ref, maaari itong mangitim sa labas habang nananatiling matigas at ma-starchy sa loob. At paano naman ang lasa? Maaari itong magbago mula sa pagiging creamy at matamis tungo sa pagiging parang tisa at matabang. Kaya paano po dapat itago ang saging? Pinakamainam sa room temperature. Ilagay sila sa counter malayo sa direktang sikat ng araw. Upang mapabagal ng kaunti ang proseso ng paghinog, subukang balutin ang mga dulo o tangkay nito ng plastic wrap o aluminum foil. Binabawasan nito ang paglabas ng ethylene gas na siyang nagpapahinog sa saging. Paano kung hinog na sila at gusto kong patagalin ang kanilang buhay? Tanong ninyo. Pagkatapos lamang nilang maging ganap na hinog, doon ninyo sila maaaring ilagay sa refrigerator. Kahit na mangitim ang balat, ang loob ay mananatiling maayos sa loob ng mas maikling panahon. May isang nakakatuwang trick na natutunan ko mula sa aking tita sa Batangas. Gumagamit siya ng sabitan o hanger sa tabi ng bintana para isabit ang kanyang mga saging. Bukod sa nakakaiwas, ito, sa pagkapasa ng mga saging sa counter, nagbibigay pa ito ng kakaibang palamuti sa kusina. At alam nyo ba, tila perpekto ang pagkahinog ng kanyang mga saging sa tuwing ginagawa niya ito. Isa pang payo, huwag itago ang saging sa tabi ng mga abokado o mansanas. Naglalabas din sila ng ethylene na maaaring magpabilis ng pagkahinog ng saging ng mas mabilis kaysa sa gusto ninyo. Ang kaunting kaalaman sa pag-iimbak ng saging ay malayo ang mararating. At kung pag-uusapan natin ang paggamit ng saging ng mahusay, paano kung sabihin ko sa inyo na baka napapalampas ninyo ang ilan sa mga pinakamasarap na putahe ng saging sa buong mundo? Tingnan natin kung paano kinakain ang saging bilang isang pampabusog na pagkain, hindi lang merienda ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. Ika-5 pagkakamali, pagkain lamang nito. Bilang merienda, karaniwan nating iniisip ang saging bilang isang sangkap sa smoothie o isang mabilis na merienda on the go. Ngunit sa maraming bahagi ng mundo, ang saging ay hindi lamang isang side dish. Ito ang bida.
Halina't maglakbay tayo sandali sa buong mundo para matuklasan kung paano ginagawang isang bagay na tunay na nakakabusog ng maraming kultura ang pangkaraniwang prutas na ito. Halimbawa sa Thailand, meron silang khao tom mat, isang mainit at nakakaginhawang dessert na gawa sa saging na pinasingawan kasama ng malagkit na kanin at gata ng niyog. Ito ay natural, na gluten-free, nakakabusog at matamis. Isang mahusay na pagpipilian para sa mga naghahanap ng pagkaing magaan sa sistema ng panunaw. Sa ilang bahagi ng Central America, ang hinog na plantain o saging na saba, ang mas matatag na pinsan ng saging, ay hinihiwa at piniprito hanggang maging golden brown at inihahain kasama ng kanin at beans. Ang karaniwang comfort food na ito ay sagana sa potassium at fiber, dalawang mineral na kailangan ng mas marami sa maraming nakatatanda. Dito naman sa atin, sa Pilipinas, sino ang hindi nakakakilala sa turon o maruya, bagamat ang tradisyonal na recipe ay maaaring may maraming asukal, maaari nating gawin itong mas magaan. Sa halip na gumamit ng maraming asukal, hayaan nating ang natural na tamis ng hinog na saba ang magbigay lasa. Para sa turon, maaari nating i-bake sa halip na iprito para mabawasan ang mantika. Para sa maruya, maaari tayong gumamit ng whole wheat flour at magdagdag ng oats para sa dagdag na fiber. Gusto nyo ba ng isang bagay na simple at mabilis? Magdagdag ng hiniwang saging sa lugaw, oatmeal at lagyan ng walnuts at cinnamon. Pinapabuti nito ang lasa, nagdaragdag ng texture, at nagbibigay ng mahahalagang sustansya tulad ng magnesium at omega-3s na mahusay para sa kalusugan ng puso at utak. Si Lolo Jorge, isang manonood mula sa Pampanga, ay nagbahagi sa amin na sinimulan kong gumawa ng banana pancakes gamit lang ang itlog at dinurog na saging. Gustong-gusto ito ng mga apo ko at natutuwa ako na kumakain sila ng masustansyang almusal. Kaya sa susunod na makakita kayo ng saging sa inyong counter, huwag lang itong balatan at kainin. Gamitin ang inyong imahinasyon. Maaari kayong makahanap ng bagong paborito na parehong masarap at malusog. Pagdating sa balanse, naisip nyo na ba kung gaano karaming saging ang sobra na? Pag-usapan natin ang kontrol sa porsyon at kung paano tamasahin ang saging nang hindi lumalabis sa susunod na bahagi. Ika-6 na pagkakamali. Sobra-sobrang pagkonsumo. Gaano karami ang sobra? Walang duda sa mga benepisyong pangkalusugan ng saging. Meron itong potassium fiber, vitamin B6 at agarang natural na enerhiya. Ngunit tulad ng kasabihan, ang sobra sa anumang magandang bagay ay maaari pa ring maging sobra. Kaya sagutin natin ang isang madalas na itanong, ilan ba ang inirerekomendang dami ng saging sa isang araw para sa karamihan ng malulusog na individual, lalo na sa mga may edad 50 pataas? Ang isang saging bawat araw ay isang mahusay at balanseng pagpipilian. Gamitin ito kasama ng pagkain o iba pang pagkain. Marahil 2 kung kayo ay napaka-aktibo sa pisikal na gawain. Ngunit higit pa riyan, maaari na itong magkaroon ng epekto sa inyong blood sugar, lalo na kung hindi ninyo ito isinasabay sa pagkain na mayaman sa healthy fat o protina. Kahit na natural ang nilalamang asukal ng saging ito,
ay binibilang pa rin sa inyong kabuuang pagkonsumo ng carbohydrate. Ito ay isang bagay na dapat tandaan kung kayo ay may diabetes o pre-diabetes. At susunod ay ang potassium. Ang saging ay kilala dito at ito'y isang magandang bagay. Ngunit ang labis na potassium ay maaaring maging mapanganib kung kayo ay may mga problema sa bato o kidney o kung umiinom kayo ng ilang partikular na gamot tulad ng potassium-sparing diuretics o ACE inhibitors. Sa mga ganitong sitwasyon, laging kumonsulta sa inyong doktor o dietitian kung ano ang pinakamainam na dami para sa inyo. Tingnan natin ang isang totoong halimbawa. Si Ginang Diana, 14 anyos, mula sa Cebu, ay naniniwala na ang pagkain ng 3 saging sa isang araw ay makakatulong sa kanyang pamumulikat o cramps sa mga kalamnan. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng pagkapagod at pagka-bloated. Nang payuhan siya ng kanyang doktor na bawasan ang kanyang araw-araw na pagkonsumo sa isang saging na lamang kasama ng pagkain ng spinach o yogurt, bumalik ang kanyang enerhiya at bumuti ang kanyang panunaw. Ang balanse po ang susi rito. Bagamat kahanga-hanga, ang saging pinakamabisa ito kapag kinakain bilang bahagi ng isang balanseng dieta na kinabibilangan din ng whole grains, mga pagkaing may protina gulay at healthy fats. Masiyahan po kayo sa inyong saging siyempre, ngunit subukang huwag kumain ng 3 sa isang upuan. Habang pinag-uusapan natin ang mga bagay na karaniwang itinatapon ng mga tao, alam niyo po ba na ang maliliit at parang sinulid na bahagi ng saging ay mayaman sa sustansya? Susunod, susuriin natin kung ano ang mga iyon at bakit hindi ninyo dapat itapon. Ikapitong pagkakamali. Pagtatapon sa mga litid ng saging. Kapag nagbabalat kayo ng saging, napapansin nyo ba ang maliliit na parang sinulid na piraso na dumidikit dito? Ang tawag po natin dyan ay phloem bundles. At karamihan sa atin ay binabaliwala lang ang mga ito o tinatanggal nang hindi man lang pinag-iisipan. Narito po ang sorpresa, ang mga litit na iyon ay maaaring makabuti sa inyo. Ang mga phloem bundles ay bahagi ng natural na istruktura ng saging. Habang lumalaki ang prutas, tumutulong sila sa paggalaw ng mga sustansya pataas at pababa nito. Ang mga ito ay mayaman din sa fiber, bitamina at mineral, lahat ng bagay na mas kailangan natin habang tayo ay nagkakaedad. Naglalaman sila ng mga compound na sumusuporta sa regulasyon ng blood sugar balanse, ng gut microbiome at kalusugan ng panunaw. Sa madaling salita, sinusuportahan nila ang mga mabubuting bakterya sa inyong sistema ng panunaw. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa journal na Nutrients, ang mga prutas na tulad nito na mayaman sa fiber ay sumusuporta sa isang malusog na sistema ng panunaw, lalo na sa mga nakatatanda na madaling kapitan ng irregularidad sa pagdumi o constipation. Ipakikilala ko sa inyo si Ka Ed, isang retiradong guro mula sa Iloilo. Dati bawat litid ng saging ay maingat niyang tinatanggal. Sabi niya parang hindi kumpleto ang prutas kapag nandoon pa ang mga iyon. Ngunit matapos malaman mula sa kanyang dietitian na ang mga maliliit na hibla na iyon ay mabuti para sa kanyang panunaw, sinubukan niya. Ngayon, natatawa na lang siya. Kinakain ko na lang ang buong saging at tuloy-tuloy lang.
Hindi ko na nga sila napapansin at naging normal ang aking pagdumi. Kaya kapag nagbalat kayo ng saging, huwag ninyong itapon ang mga maliliit na kasama na nakadikit pa. Hindi sila tira-tira, kasama sila sa pakete. Ngayon, gawin nating mas makapangyarihang tagapagpalakas ng kalusugan ang saging. Susunod, paano kung pagsasamahin natin sila sa mga superfoods para ma-maximize ang kanilang mga benepisyo? Manatili po kayo dahil ang inyong meriendang saging ay malapit nang maging isang masustansyang pagkain. Ikawalong pagkakamali. Hindi pagtatambal sa saging ng mga superfood. Ang saging ay masarap, masustansya, matamis at madaling kainin. Narito po ang isang sikreto. Ang kapangyarihan ng saging ay lalong lumalakas kapag ipinares sa mga tamang pagkain. Isipin ninyo ang inyong saging bilang pundasyon. Ngayon, isipin ninyo na nagdaragdag kayo ng mga sangkap na nagbibigay ng protina, fiber, healthy fats, at antioxidants sa pundasyong iyon. Ang mga sangkap na ito ay nagtutulungan upang lumikha ng isang mas balanse, mas buo, at mas palakaibigan sa blood sugar na merienda na nagpapanatili sa inyong pakiramdam na busog at may enerhiya sa mas matagal na panahon. Ano po ang ilang mahuhusay na kombinasyon para sa saging? Lalo na para sa atin na may edad 50 pataas. Nut butters. Ang isang kutsarang peanut o almond butter ay nagdaragdag ng protina at mga taba na malusog sa puso. Nakakatulong ito na mapanatili ang isang matatag na antas ng enerhiya sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Berries. Ang mga strawberry, raspberry o blueberry ay nag-aalok ng karagdagang kulay at antioxidants. Sinusuportahan ng mga ito ang kalusugan ng utak at binabawasan ang pamamaga. Chia o flax seeds, maliit ngunit makapangyarihan. Ang mga butong ito ay mayaman sa fiber at omega-3 fatty acids na mahusay para sa panunaw at kalusugan ng puso. Greek yogurt. Ginagawa nitong isang balanseng almusal o nakakabusog na dessert ang inyong saging dahil puno ito ng protina at probiotics na mabuti para sa tiyan. Madalas kong ibinabahagi ang simpleng recipe na ito sa aking mga kaibigan, ang Berry Banana Power Bowl. Sa isang mangkok, maglagay ng hiniwang saging, isang kutsarang Greek yogurt, isang kurot ng chia seeds, isang patak ng pulot pukyutan honey, at isang dakok ng blueberries o hiniwang strawberry. Ito ay malusog, matamis, malutong at creamy lahat sa isang kainan. Ibinahagi ito sa amin ni Ate Margaret, isang subscriber mula sa Davao. Pagkatapos ng aking paglalakad sa umaga, sinimulan kong kainin ang bowl na yan. Dati bumabagsak ang enerhiya ko bandang 10:00 ng umaga, pero ngayon umaabot ako hanggang tanghalian nang hindi man lang naiisip ang pagkain at saka bumaba rin ang aking blood pressure. Kaya huwag laging tanggapin ang simpleng saging. Palakasin ninyo ito at palalakasin din nila kayo bilang kapalit. Susunod, tatapusin natin ang ating talakayan na may ilang mahahalagang paalala. Isang huling mitolohiya tungkol sa saging na maaaring permanenteng magbago sa inyong pananaw sa prutas na ito. Mas mabuti bang iwasan ang saging kung meron kayong mga partikular na karamdaman, isang mahalagang paalala sa saging at mga partikular na kondisyong pangkalusugan? Malamang ay natuklasan na ninyo ngayon na ang saging ay maaaring maging isang maraming nalalaman at malusog na karagdagan
sa inyong dieta. Ngunit ito ay isang lehitimong tanong na madalas naming natatanggap, lalo na mula sa mga taong may pangmatagalang kondisyong medikal. Kung meron akong diabetes, mataas na presyon ng dugo, o mga problema sa bato, dapat ko bang iwasan ang saging? Ito po ay isang seryosong tanong at hindi ito isang simpleng oo o hindi na sagot. Himayin po natin. Kung kayo ay may diabetes o pre-diabetes, hindi ninyo kailangang tuluyang iwasan ang saging. Ngunit ang pagtatambal at porsyon ay mahalaga. Dahil natural na naglalaman ng asukal ang saging, ang pagkain nito kasama ng protina fiber o taba ay nakakatulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Isiping magdagdag ng saging sa chia seed pudding o ipares sa peanut butter para mabawasan ang epekto ng asukal. Pumili ng katamtamang laki at medyo hinog na saging sa halip na sobrang hinog. Kung kayo ay may problema sa bato, kidney problems, ang potassium ay isang mahalagang salik na dapat isaalang-alang. Ang saging na mayaman sa potassium ay karaniwang kapaki-pakinabang para sa paggana ng puso at kalamnan. Gayunpaman, para sa mga taong may mahinang paggana ng bato, ang labis na potassium ay maaaring maipon sa dugo. Kaya, kung kayo ay nasa isang dieta na may restriksyon sa potassium, kumonsulta muna sa inyong doktor o renal dietitian bago madalas na kumain ng saging. Maaaring imungkahi ang mas maliliit na porsyon o mga alternatibong prutas na mas mababa sa potassium. Para sa mataas na presyon ng dugo, high blood pressure, ang pagkain ng saging ay mabuti. Ang potassium ay maaaring makatulong na mapanatili ang malusog na presyon ng dugo at balansehin ang antas ng sodium sa katawan. Kaya para sa karamihan ng mga tao, ang saging ay isang benepisyo sa halip na isang hadlang. Gaya ng lagi ang inyong kalusugan ay personal. Ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi gumana para sa isa pa. Kaya pakinggan ninyo ang inyong katawan at ang payo ng inyong doktor. Ito po ang gusto naming tandaan ninyo, walang mabuti o masamang bagay tungkol sa saging. Nagsisilbi itong isang kasangkapan. Pinakamahusay itong gumagana kapag ginamit ng naaangkop sa tamang dami at sa tamang oras tulad ng anumang ibang instrumento. Ngayon, sama-sama nating buurin ang lahat at mag-alok ng ilang pangwakas na pananalita. Buod ang ating mga natutunan tungkol sa saging. Sino po ang mag-aakala na ang saging ay maaaring maging ganito kakomplikado? Ngunit sa sandaling alam na ninyo kung paano ito tamasahin ng maayos, napakasimple rin pala nito. Balikan natin ang ating mga natuklasan, nalaman natin na ang kahinugan ng inyong saging ay nakakaapekto sa inyong blood sugar at panunaw. Natuklasan natin na ang paghuhugas ng balat, kahit hindi ito kinakain, ay makakatulong na mapanatili kayong malusog. Nalaman natin ang kahalagahan ng tamang oras at pagpapares, lalo na ang pag-iwas sa pagkain nito ng mag-isa sa umaga. Pinag-usapan natin kung paano iimbakin ang saging para mapahaba ang pagiging sariwa at nutrisyon nito. Naghanap tayo sa buong mundo ng mga malikhaing putahing saging na higit pa sa simpleng merienda. Pinag-usapan natin ang kontrol sa porsyon at ang mga nakatagong benepisyo ng mga litid ng saging. At sa wakas, tinalakay natin kung paano i-maximize ang prutas na ito
sa pamamagitan ng pagtatambal sa iba pang masusustansyang pagkain at kung sino ang dapat mag-ingat. Ang huling aral mula kay Dr. Santos, ang pangunahing mensahe ay simple sa kaibuturan nito: kung bibigyan ninyo ng pansin ang inyong katawan at gagawa ng matalinong mga desisyon, ang saging ay maaaring maging isang tunay na kaibigan sa kalusugan. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo ngayon ay ito: ang tunay na kalusugan ay hindi nakukuha sa isang malaking pagbabago, kundi sa koleksyon ng maliliit, pare-pareho at mapagmahal na gawi na ginagawa natin para sa ating sarili araw-araw. Tulad ng pagpili ng tamang hinog na saging o paghuhugas nito bago kainin, ang mga maliliit na hakbang na ito ang bumubuo ng isang mahaba at malusog na buhay. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pundasyon ng lahat ng maaari pa nating ibigay sa ating mga mahal sa buhay. Gusto po naming marinig ang inyong panig ngayon. Sabihin ninyo sa amin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Paano ninyo gustong kainin ang inyong saging? Mayroon ba kayong anumang recipe o tip na partikular ninyong gusto at napatunayang epektibo? Kung binago ng video na ito ang inyong pananaw sa saging, mangyaring bigyan ito ng thumbs up. Para sa mas maraming payo na may kamalayan sa kalusugan tulad nito, mag-subscribe po kayo at ibahagi ito sa isang mahal sa buhay. Bawat linggo, nagbibigay kami ng mga simple at magagawang tip para sa pagkain ng maayos, pamumuhay ng lubos at pagtanda ng may dignidad at lakas. Dahil ang inyong paglalakbay sa kalusugan ay dapat suportado, hindi nakaka-stress. Maraming salamat po sa panonood. Alagaan po ninyo ang inyong sarili isang subo sa isang pagkakataon.